and Biancy, kayo na ba talaga? Oh? Ano ba talaga yung... Ano na ba talaga kayo? Kaya po, anong pwedeng huwag po muna namin sagutin. Kami na. Sigurado ka na ba talaga kay Biancy? 101%. Uy! Oh my God! Cause I don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat, no? Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaction regarding nga po dito sa kaka-upload lang na video ni Kalinga Prab po, ano? Regarding nga po sa EDC. And guys, andito tayo ngayon sa labas dahil marami pong mga bisita dun sa bahay. So, hindi po ako makagawa ng reaction video kasi medyo may mga music kaya baka tayo ay makapiright. Kaya ito, nag-iikot muna ako dito sa park, dito sa bandang amin. And grabe guys, no? Talagang sobra-sobra na yata ang level up ng EDC. Talagang kakaiba na yung mga pinag-uusapan and nakakatuwa guys sa katanungan po ni Kalinga Prab. Yung unang-unang tanong pa lang kung talagang sila na nga ba. And alam naman natin si Biancy siyempre bata pa, no? Hindi siya makasagot ng diretso. Pero guys, si ano naman si Papa Eds talagang bumubulong, pero dinig na dinig naman po natin guys. Dinig na dinig naman po natin ang kanyang sinabi na kami na. O di ba guys? So yun po yung isang nakakatuwa sa upload ni Kalinga Prab na video na ito. And so yan po yung ating bibigyan po ng reaction. And samahan po ninyo ako hanggang dulo. And wag po natin kalimutan mag-thumbs up po, ano. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Pindot na lang po yung subscribe button. And ganun na rin po yung notification bell. Then pindutin po yung all para naman po ma-notify kayo whenever may bago po tayong uploads. And bago tayo tumuloy guys ay wag po natin kalimutan suportahan palagi ang buong team Kalinga po, ano. Sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalinga Prab. And Migalab shoutout din po sa lahat-lahat po ng mga solid Kalingap supporters at ganoon na rin po sa aking mga subscribers syempre. Di ba? So, let's go! Ito, most requested na naman ng ating mga viewers, especially ng EDC supporters. Wow! Q&A daw natin sila. Wow, grabe. Kasi nung nakaraan, di ba, Q&A kasama si interview yun, heart-to-heart talk with family ni Biancy and Pastor ER. Pero ngayon naman, silang dalawa. Kasi matagal na yung huling Q&A pa natin sa kanila. Doon pa yun sa sirang bahay pa yun. Pero bago yung lahat, Biancy, batiin mo nakaka-excite guys. Ganda-ganda talaga. Hello po sa mga viewers at supporters po namin. Salamat po. Yan po, hello po sa mga followers ng EDC, ng Kalinga. Hello! Sa, yan. Patuloy na pag subaybay sa sa love team ng EDC. Thank you. Yes. At syempre, thank you rin po at sinusuportahan nyo rin po ang mga adhikain or charity po ni Kalingap Edu. Yan, kasi charity po nila is charity na rin po natin. Thank you po. Diba? Kasi tayo din naman yung humubog sa kanila at naging mentor nila sa pag-vlog. Kaya yung charity nila is charity po ng buong team Kalingap, lalo na ni Kuya Bal. So, bro, ready na kayo? Sa question? Question and answer? Ready na ka? So, ayan, unang tanong natin, syempre, ayoko nang Grabe guys. Kung mapapansin natin yung mukha ni Biancy, parang umpisa pa lang na ano na siya eh. Hindi natin maintindihan kung siya ay kinikilig o na-excite sa mga katanungan or kinakabahan. And syempre, hindi maalis yung kanyang kaba dyan. Baka kasi matitindi yung mga gagawing katanungan ni Kalinga Prab po, ano? So, tuloy po natin. Ligoy pa kagaya nung sa Jomcar eh. Ako talaga pag nagtanong is direct to the point na tayo. Yun. Iwanan natin sa Jomcar. At dahil sa mga ano natin,
biglang napaamin yung dalawa. Oo nga. So, ano Biancy, ready ka na? Kinakabahan si Biancy, oh. Okay lang naman, respetuhin namin kung may mga tanong kayong ayaw sagutin. At okay lang yun. Pero kaya-kaya naman sagutin to lahat, eh. So, first question natin. Nako, yan na. Eds and Biancy, kayo na ba talaga? Nako po. Grabe. Talaga yung... Ano na ba talaga kayo? Huwag po muna namin sagutin. Biancy ayaw sumagot. Pero guys, so pakinggan po natin yung sinasabi ni Papa Eds. Ayan. No. Wag po na. Grabe, umamin. At hindi. Ay nako Biancy, pasensya na at hindi na napigilan ni Papa Eds na hindi pa aamin. And although hindi naman, kahit naman po kayo hindi umaamin, no? Eh, ramdam naman po yan ng mga supporters and mga followers po ng EDSI po, ano, na talagang matagal na kayo na. And syempre, mas maganda pa rin na mismong sila po, ano, sa kanila natin marinig. At ito nga, si Papa Eds ay hindi na nakapagbigil at nagsabing kami na. So yun, grabe. So, pag naman nasagutin. Ano sinagot ng Eds, eh? Yun. Ano wala po? Baka po muna yun. Edit. Sige. Pwede ba yun? Okay. Next question tayo. Kay sa'yo muna, Biancy, paano nabago ni Edu ang buhay at pananaw mo sa buhay? Or ano ang impact niya sa buhay mo? Ang gandang tanong. Ayun po kuya, maliban po sa inyo, sobrang laki po ng impact po ni Edu sa buhay ko. Maliban po sa madami pong sumuporta po sa akin, sa amin pong dalawa. Siya po yung unang nagmahal po sa akin ng ganito. Wow, grabe. Yung unang nagmahal po sa akin ng ganito. Ang tindi ni Biancy. And grabe, kinikilig din si Papa Eds, guys. And ang maganda po kay Biancy is ang tinatanong ay tungkol kay Edu. Pero guys, hindi niya nakalimutan pa rin si Kalingap Rab na unahin na na kasama sa malaking impact sa kanyang buhay. 'Di ba? Hindi siya hindi nila sinosolo ni Papa Eds yung pangyayari. Ang ganda ng kasagutan po ni Biancy and ang lupit ng kanyang sagot. Grabe. Wow. Unang nagmahal. Wow. Gulat si Papa Eds, guys. Saka iba po yung suporta pong binibigay niya po sa akin talaga. Oo naman. Tsaka, Siyempre, support lagi. Ano pa? kasi pag kasama ko, dahil po mature po na yung partner ko po, mas feeling ko po nagiging mature din po ako dahil po sa kanya, ganun. Tapos, syempre po yung, mas nabuboost po kuya yung confident ko po dahil po din sa kanya. Confidence. Sa akin. Grabe, Wow. Grabe naman yung impact na yan sa'yo na lang. Nabubus ka. Ang lupit. Tsaka po kuya, siya lang po yung lalaking nag-effort po na sobra-sobra po sa akin. Actually guys, alam naman po natin na si Papa Eds yata yung pinakaunang nanligaw kay nang seryoso unang nanligaw kay Biancy na seryoso. So ibig sabihin, napakaswerte ni Papa Eds, guys. Alam niyo kung bakit? Dahil wala pang karanasan si Biancy pagdating sa ganyang bagay, ay wala pa siyang comparison. Di ba? O, hindi niya maiko-compare kung ano yung ginagawa ni Papa Eds sa kanya, yung mga pagsuporta. Kasi kapag may experience na siya, syempre, may mga comparison, mag-iisip-isip siya, di ba? Kaya kumbaga aswerte ni Papa Eds. Siguro na gigets nyo kung anong ibig kong sabihin. So tuloy po natin. Siyempre. Ano yung mga effort na pwede mong sabihin sa amin? Basta ako. Ha? Paghahatid sundo po sa akin. Paghatid sundo.
Matindi yun. Grabe effort talaga yun. Lalo na dati, sobrang layo. Hanggang ngayon po. Ay, grabe naman. Wala na. Check. Ano ba? Ano pa? So, sets naman, syempre. Ikaw, Insan, ano naman yung impact ng nag-iisang Viancy sa buhay ni Kalingap Edu? Impact ni Beyonce. Grabe. Sa akin, ang dami ng kasi, dumaan na mga babae na Uy! sa buhay Ano yan? natin. Dito, sa Kalingap. Diba? Nakilala? Oo, mga nakilala. Okay. At yan, may mga experience tayo doon na good, bad, yan. Nung nakilala ko siya, si Beyonce, grabe yung sobrang sobrang napakadaling pakisamahan, sobrang bait, kaya sobrang hindi siya mahirap na makasama, makapartner. At ayun, kapagka nandiyan siya, mas komportable, mas natututo mo dyan. Grabe ngiti ni Beyonce, guys. Kagaya niya, napagmahal. At hindi. Kasi, mabuting tao talaga. Wala akong masabi sa kanya. Alam natin lahat yan. Iba talaga siya sa lahat ng nakilala ko. Totoo ba? Maniwala ka kasi. Iba talaga si Viancy. Of course. Kahit ako ramdam ko eh. Yeah. Yun nga, dahil din sa kanya, basta natuto ako mag-effort. Grabe. Kasi ganun pala, dapat. Grabe guys, no? Matindi rin pala yung natutunan niya, no? Ni Papa Eds. Yung pala ang sagot niya na ganun pala dapat. Malaki na ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, hindi siya ganun before. So, kay Beyonce niya natutunan yung totoong pag-effort po, So, and sa pagkakaalam ko before, observation ko kay Papa Eds before po, bago sila naging magka-tandem ni Beyonce, is medyo siya, kumbaga, parang maigsi yung pasensya, hindi siya ganun kahaba. And so yun, ang ganda rin po ng natutunan ni Papa Eds kay Beyonce. Yun. Bagay, sets, dito may effort, pero dahil kay Yun. Viancy, grabe. Hindi hirap. So, ito naman, medyo palagi na lang itong napag-uusapan sa mga, di ba? Yan. So, kumbaga sa mga community natin ng Kalingap, especially sa mga reactors, Ito ang tanong ko is, si Edu mo na magsasagot. Ano, Insan, ang masasabi mo sa mga issue na binabato sa'yo ngayon? Grabe. Guys, napag-uusapan na rin lang naman ng reactors. Dahil magko-comment din ako dyan. Dahil ako ay isang lehitimong reactor din po ng Kalingap po, And, ako po kasi, alam niyo naman yan, di ba? Na hindi tayo masyadong sumasawsaw sa mga issues. Kumbaga, doon lang tayo sa mga masasayang pangyayari. Pero lang kung talagang siguro may sobra na yung pambabalahura, maaring sasali din tayo dyan. Pero para ipagtanggol po ang kung sino man yung kasama sa Team Kalingap, Hindi yung mismong kasama sa Team Kalingap mismo ang ating babanatan. Ay mahirap naman po 'yon. 'Di ba? Masabi ko lang normal naman na para sa akin. Wala yung mga ganyan bumabat pa may naninira sa akin or sa amin. Hindi ko naman sanay na ako Hindi ko na pinapansin yung mga ganyan kasi alam ko naman totoo Kaya alam niyang totoo. Wala akong kailangan patunayan masyado.
So, ramdam mo naman siguro. Medyo nagulat si Biancy dun Kami mga kaalam, mga viewers, manonood lang. At yung iba, judge ka talaga. Kung ano yung nakita nila. Madali lang mag-judge pero... Well, actually, totoo po yung sinabi ni Papa Eds, guys, no? Kasi, mga reactors, and kahit hindi reactors po, kahit mga viewers lang, na hindi naman personal nakakilala or nakakakita, every day or 24/7 sa EDSI or sa lahat po talagang magkakaroon ng judgmental kasi nga guys, nagbabase lang po sila sa kung ano yung napapanood, kung ano yung nasa video. Kumbaga hindi sapat para i-judge yung isang tao sa kung ano lang yung napapanood mo or nakikita mo sa upload ni Kalingap Rab or sa upload mismo ni ni Papa Eds. Kumbaga dapat mas kilalanin mo muna sila ng personal, di ba? Para naman hindi sablay yung mga argumento. So yun guys. Ganun talaga normal na yun sa bilang influencer. May mga mapupuna, good, bad. Minsan manhid na sa mga ganyan. Dapat matibay din tayo kasi maka-apekto sa mga trabaho natin. Na lang, kung alam kung sinusunod ko na lang kung ano yung kung tama sa sarili ko. At sila, bahala naman na sila so mag-isip or At ang mahalaga is yung tiwala sa akin ni Biancy. Yun! Yun ang mahalaga guys. Talaga matindi. Yan naman po yung importante guys yung tiwala sa'yo ng mga kalapit loob mo or mga sobrang lalim na yung pagkakakilala ninyo, di ba? And alam nyo ba na ang binabatikos guys, yan ay isang sign din na ikaw ay may pangalan na or sikat ka na, malaki na yung pangalan mo kasi kung ikaw ay isang pipitsugin kahit anong gawin mo, ay hindi ka pa rin papansinin So yun guys, dahil napapansin na siya, ibig sabihin sikat na talaga siya at hindi naman natin maitatapwa yun. Talaga sikat na siya, lalo na ang EDSI po tsaka mga ibang big three ng Kalingap, yun. Ba't kinakurot mo ako? Pagtanggal mo kasi ako, alam mo na Ikaw naman, Biancy, ano masasabi mo dun sa mga issue na binabato kay Kung paano sasabihin ko. Dahil po nga nakakasama ko naman po siya palagi. Yun! Napaniwalaan ko na lang po siya kaysa dun sa mga reactor. Yun yung ibig kong sabihin guys na kailangan kilala mo yung isang tao bago mo birahin, di ba? Kasi limited nga po yung pagka sa video lang. So tama yung sinabi ni Biancy and yun din po yung mismo na ibig kong sabihin kanina. Na alam ko po na ganun po talaga sa social media. Nadami nila dyan. Basta ako kuya, andun lang yung support ko sa kanya kasi grabe din po siya mag-support sa akin Kaya hindi ko po paniniwala yung mga issue ko dyan. Tama yun. Grabe yung pagtatanggol. Tanungan natin guys. Matindi. Ayan, so next question natin. Edu, sigurado ka na ba talaga kay Biancy? Grabe, napakagandang tanong nito guys. At ito, sana isagutin ni Papa Eds ng kung ano talaga yung kanyang nasa kalooban. Yan, pakinggan po natin. 101%. Yun! Grabe! Sobra sa 100%? Malupit. Malupit? 101%. Siyempre, alam mo, tigil lang ako na maging partner mo kapag ayaw mo na sa akin. Uy. Kaya, kapag nakahanap ka ng iba. Uy, bakit ganun? Kaya, may posibilidad ba guys na si Biancy ay
maghanap pa ng iba? At bakit kaya nasasabi ni Papa Eds yung mga yun? Meron kayang nararamdaman or napapansin si Papa Eds? Yan po yung ating malalaman. Pakinggan mo kasi. Grabe sweet. Kaya ikaw, pag kung sakali, kung makahanap ka, inform mo ako. Ganun. Baka ikaw bumalo dyan eh. Away. Kaya dapat. Ano? Ba't ka bubulong si Papa Eds, guys eh? Kaya, ako sa'yo yan. Kung hindi ka magbabago, nasa yung desisyon. Diba? Pag nag-challenge ako, marami pa yan eh. Marami pa yan. Kung Okay. nakarating ka muli. Talaga. Pinangungunahan na ni Papa Eds. Kumbaga, iniisip na niya kaagad yung future. Oo naman, hindi naman talaga maiwasan yun, guys. Magka-college si Viancy, lalaki at lalapad lalo yung mundo niya, at marami pa siyang makikilala, or kahit pa sabihin natin ayaw ni Viancy, magkakaroon ng mga guys na magkakagusto sa kanya. Hindi mapipigilan yun kasi nga, napakaganda mo ni Viancy, di ba guys? So yun. Isnang ako? Hindi na. Wala yun. Sa mga maaligid dyan, ha? Uy. Hanggat Wala naman yun sa akin eh. Mga nang maaligid dyan eh. May umaaligid. May umaaligid. Masiling kasi ito eh. Bakit Sambal may umaligid sa'yo? Hindi, nagbili lang ako nasa nagsishopping. Ay, Hala. parang pagbibili para sa feeding. May lumapit na lalaki. Oh. Sundalo po eh. Ala, sundalo. Hinihingi po yung kasi yung number. Kala ko po kasi kuya fans. Kala ko po mapapicture po. Tapos nung sabi ko, sige po, mag-picture po tayo. Tapos sabi ko niya, ano po yung, naka-ano na po yung number ng, yung ano baga po kuya, pipindot eh. Sabi ko, ay hindi po ako nabigay ng number. Pambira naman, no? Pambira naman sundalo yan, no? Ano nakala niya kay Viancy? Ganun-ganun na lang na magbibigay ng number. Sa bagay, di natin masisisi, guys, kasi napakaganda po ni Viancy, ano, at nakakita siguro ng pagkakataon, yung sundalo na yon ay talagang nagsamantala na rin sa, dahil hindi lahat ng oras ay magkakaroon siya ng chance na makuha yung number ni Viancy. Kanya nga lang, pasensya ka na, Mr. Soldier, at hindi ganon si Viancy. Naintindihan ko naman yung sundalo, guys. Yan, matulis. Tapos po yun, nagdating na po siya. Sundalo pa nga. Buti na lang. Kalmado lang ako. Buti na lang, nandiyan si Eds. Buti na lang, nagpapamatch na si Eds. Kalmado lang ako. Eds, matatakot na sa'yo. Hindi gaya ng dati na payato tayo. Kala ko naman po kasi ano kuya. Kala ko paano, ganun nga. Para may iba ng motibo. Yun, bad yun. Huwag ganon. Siyempre, ikaw naman, Vince. Sa ngayon, diba, bata ka pa, mag-18 ka pa lang. Pero gusto ko lang tanongin sa'yo kung gaano ka kasigurado kung sakali man, yan nga. Kung kayo na ba talaga, gaano ka sure na kayo? Ay, ako po kuya, sigurado na po ako sa akin. Ay, grabe! Kasi, bata pa ako. Guys, mahirap na mahirap na katanungan po yun. Aba, grabe naman si Viancy. Siguradong sigurado na siya. Para kay Papa Eds. Guys, nako. Sabagay, no? Kahit itinatanggi nga nila na sila na, pero si Papa Eds naman ay umamin na. Ay, tama lang yung sagot ni Viancy. Nasigurado na siya. Kasi sila na nga naman talaga eh. Di ba guys? Hindi ko alam kung kaya po niya maghintay. Makakapaghintay po siya. Nako. Kaya naman. Kaya naman. Bata pa naman si Eds. Bata pa naman tingnan si Eds. Bata pa naman po talaga. Bata pa naman yan. Diba? Sa lalaki, okay lang. Sa babae yung At saka guys, napansin ko lang, and sa mga babae kasi, kadalasan,
karamihan din ay mas pinipili po nila yung mas may edad kaysa sa kanila, at least 5 to 10 years. Yung iba nga, mas mahigit pa doon. Kasi nga guys, ang babae po, mas mabilis talaga mag-mature yung yung kanilang kaisipan kaysa sa amin na mga lalaki. Kaya kung ang mangyayari ay magkaedaran yung dalawa, yung lalaki at babae, nako, mas madalas. Hindi ko naman sinasabing lahat-lahat at karamihan. Pag magkaedaran ay napapadalas po yung away guys, kasi kagaya na sinabi ko, ang babae mas mabilis mag-mature yung pag-iisip, ang lalaki naman ay hindi ganoon kabilis. Kaya sakto lang kung mas may edad talaga yung lalaki, and mas madali niyang maintindihan po yung isang babae, at mas mag-jive yung kanilang samahan. Yun, and guys, pa-comment na lang sa comment section kung agree po kayo dun sa aking sinabi. So tuloy natin. Sa kumbaga, sa babae yung ang dapat bata pa kasi sa di ba, sa katawan, di ba? Hindi may may hangganan niya. Kasi sila pwedeng mga anak. Yun, sa pa yun. Bago mag-30. Hindi, bago mag-30 dapat 30. May asawa na. Sa pa yun. Kasi di nga ba guys, ang babae pagka lumagpas na ng 30, nagkaedad ng 35, tapos first time pa lang niyang manganganak, parang sa aking pagkakaalam parang nahihirapan po sila. So yun. 50 months. Yung mga yan, mga ilang taon ka, yung ideal age mo na magpakasal or yun mo lang sa sarili mo, naisip mo kung anong taon ka magpapakasal. Mag-asawa. Gandang tanong yan. Sa akin po kaya ayoko po kasi magsalita po ng tapos. Pero siguro po mga 25 ganun. 25? 7 years from now? Oo. Tawadan mo. Tawad. Kalahati. Magtagpo tayo sa kalahati. Meron lang po kayo, Ate Bianse. Ano kaya? Nag-kiss na po ba? Grabe naman tanong yan. Grabe. Ayan guys, yung katanungan po ni Ato ay napaghahalata na hindi niya pinanonood ang mga videos ng EDC. Napaghahalata guys. Nanonood ka ba napanood ka na sa vlog? Halatado. Sa forehead nag-kiss. Sa vlog. Sa velvet box. Sa velvet box. Ayan, so last question na tayo. Last question na. Ayan. So, ang huling natin, request or question sa kanila, yung ano ang tanging hiling mo, Eds, at mensahe yan para kay Biancy, at syempre ikaw rin. Si Eds muna. Hiling mo. Wish and message for Biancy. Hiling mo ba? Hindi ako mahilig kasi So, ang sa akin lang siguro is mas mag-improve kung saan man pumunta ako. Yung kung saan abutin ng ating samahan dito. Yung sa atin, sana matupad mo yung pangarap mo. At yung pag-aaral mo. Sinabi na kasi nagpalibisid kanina kung saan matungo yung gano'n, pagkatapos doon, bahala na. Dito lang ako, palagi. So, isuporta hanggat kaya ko. Alam ko, bata ka pa. Marami ka pang makikita nga dyan. Ayun na naman siya. Mga lalaki, o makikilala. Hindi ko na ito pag-mut ako lagi. Pag hindi ko kasama. Grabe. Isipin mo rin ako minsan pag wala. Para Pag ano? Oo.
Isipin mo rin ako minsan pag may nadating mo. May pagkasiloso guys, may pagkasiloso. Dito lang ako basta. Kung anong mangyari. Yes, Nice. Nice. Guys, kung pagbabasihan po yung mga binitawang salita ni Papa Eds, maganda, napakaganda, pero halatado rin na medyo talagang may pagkasiloso siya, which is talagang kailangan niyang maging ganon kasi napakaganda na po ni Viancy. Talagang magiging siloso ang isang lalaki, kahit pa siguro hindi siloso, ay magiging siloso talaga. Kasi ang hirap na ang hirap pigilan. At saka hindi natin mapipigilan yan na meron at magkakaroon talaga na mga bagong lalapit kay Viancy. Pero, kagaya nga ng sabi ni Viancy, ay kay Eds lang siya or kay Eds lang yung kanyang pagtingin. So, asahin po natin yan guys, asahan natin yan. Basta minsan man nabuti na itong lahat ng ito. Mo kakalimutan na. Grabe. Siyempre si Viancy naman. Go, Viancy. Yun ang request ko po sa kanya. Maging honest siya palagi lang. Uy! Sa akin. That's yun. Pwede niya din po sabihin na mga problema niya. Regarding po sa mga pagsasabi ng problema na yan, una ko nang narinig kay Papa Eds before na si Viancy ay hindi rin nagsasabi ng problema niya kay Papa Eds. Mas una ko po narinig before yan sa mga previous videos nila. So gusto ni Viancy ngayon ay magsabi rin si Papa Eds sa kanya. Siguro nga dapat gano'n, di ba? Kung talagang nagkakaunawaan kayo, kailangan maging open din kayo sa lahat ng problema. Sabihin na natin hindi lahat-lahat. Kasi tayo naman mga tao guys, may mga reservations tayo, may mga sinasarili talaga natin na hindi pwedeng ibulgar kahit kanino. Kumbaga sinasarili lang natin yon. Pero ang ibig sabihin, yung mga normal lang na problema, yung mga petty problems, mga ganun, dapat maging open sila sa isa't isa. Yun ay lalong nagpapatibay po sa isang relasyon. Kapag ang both sides ay naiintindihan yung problema ng bawat isa. Diba guys? Sasabihin mo sa akin kasi minsan hindi mo talaga sinasabi. Tahimik ka lang din. Ikaw mo kasi parang wala kang wala ka sa focus eh. Wala. Grabe, puro cellphone. Cellphone mo. Tapon mo nga. Pumira ka. Tapos yun, message ko lang din sa'yo. Siyempre. Promise ko na hindi ako magbabago. Wow! Baka yung sinasabi mo makakita ko na iba, di tataklaban ko na lang yung mata ko. may nabibiling maskara. Parang ginagamit ng kabayo. Para straight lang nakikita si Papa Eds lang. Tapa-oho at tawag doon guys. Saka hindi ako maghanap ng iba. Wala silang binatbat sa'yo. Yes! Grabe. Mga ako ganun. Iba ka. Aba, totoo yun guys, na mahirap din maghanap ng kagaya ni Papa Eds na matyaga, di ba? Kadalasan kasi mga lalaki yan guys, gusto mabilisan. Lalo na dahil sa technology ngayon, ang komunikasyon ay napakadali na lang. Chat-chat na lang, text-text na lang, tawag-tawag, video call. Unlike before, nung panahon namin, kailangan mo talagang puntahan sa bahay nila ang isang nililigawan or magsisend ka pa na sulat. At ang sulat na yan ay either ipadala mo sa isang tao or ihuhulog mo talaga sa sa koryo. Ang bagal ng mga panahon na yan guys ngayon madali na lang. Kaya kailangan mas maging maingat ngayon ang mga babae sa kanilang mga pagdedesisyon pagdating sa ganyang bagay. Di ba guys?
Tsaka yun nga, maraming pagsubok na sa ating dalawa. Sana mas tumatag pa tayo, tumibay. Yung pagkasama natin. Basta magkasama man, kaya tulungan lang. Pag may problema ka, sabihin mo sa akin. Yan. Hindi yung kung saan ka dyan. Tama. Ng problema, naglalabas. Para makatulong ako ba? Yan. So, di naman kasi hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Ayan na. Kaya, dapat kasi bigyan ng time bigyan mo sila ng time. Bigyan mo pa ako ng time. Bigyan mo pa ako ng time. Saan ba naubos ang oras mo? Saan? Basta, dyan ka lang palagi. Huwag mo kong iwan. Ay, grabe. Nag-aaral pa ako. Grabing request yun guys, huwag mo kong iwan. Kaya lang guys, may karugtong. Anong sabi niya ni Biancy, ulitin nga natin yung part na yun. Ulitin natin. Problema mo. Kaya, dapat kasi bigyan ng time bigyan mo sila ng time. Bigyan mo pa ako ng time. Yan. Saan ba naubos ang oras mo? Basta, dyan ka lang palagi. Huwag mo kong iwan. Oo. Habang nag-aaral pa ako. Ay, ba't ganun? Hanggang nag-aaral lang? Oo nga. Paano pagkatapos sa pag-aaral? Tapos, ganun. Oh, hanggang doon lang? Lang? Hindi ko, hanggang magkaasahan. Charot. Oy! Joke lang. Dapat walang iwanan, ganun na lang. Kumbaga habang buhay tayo magkasama, mas maganda pakinggan, di ba? Unlimited. Guys! Saka thank you sa lahat. Message, bro. Matindi. Talaga napaka-organic, napaka-natural nila, bro? Kung ano yung, paano sila mag-usap na walang cam. Ganun din sila kahit na ikaw. Natural. So, thank you po. Ayan ha. Grabe guys. Ang ganda na Sana natupad namin ang inyong kagustuhan. Na i-ano sila, yung Q&A din po. Kasi, pero nga pala. Makalit ka na, no? So, Teresa na talaga. Oh, bagay naman sa'yo yun. Teresa sa lako. Pero nagdadalawang isip. Ikaw, anong Ay, option grabe. mo? Nursing. Nursing, ikaw. Mahirap yun Ikaw bahala, pero alam mo naman ang buhay ng nursing, wala yung bakasyon. Yes. Pag nag-nursing ka pati, grabe yan, 5 years. Ikaw bahala, pag-isipan ng mabuti. Mahirap yan. Ito yung sila Carla nga, naglipat eh. Sila Rose Ann. Si Joy ang matindi, di pa rin nalipat. Pero kailangan mo lang talaga magsipag talaga. Tiyaga talaga. Sa lahat naman. Tama. Kailangan talaga magtiyaga. Thank you po. Actually guys, napaghahalata naman na undecided pa talaga kung anong course kukunin ni Biancy. Pero ang pinaka the best dapat dyan is meron talaga siyang magaling na advisor, magpapaliwanag sa kanya kung ano yung mga pros and cons na mga bawat courses po at ang dapat niyang piliin ay kung ano yung nababagay talaga sa kanya, di ba? At saka yung kung ano yung gustong-gusto niya na maging, hindi yung dahil sina ganito ay kumuha ng ganitong course, ganun na rin ang kukunin ko. Huwag ganun. Maganda talaga kung ano talaga yung sobrang kinahihiligan niya, related sa sobrang kinahihiligan niya, yun yung kunin niya para pagdating ng araw na nagagamit na niya, nag-work na siya, tapos na siya sa pag-aaral, ay hindi siya maboboard doon sa kanyang magiging work po, may enjoy niya kapag gano'n. Di ba guys? Tama po ba? So, tuloy. Kasi kahit tapos na po yung pabahay niya, hindi pa rin nakasuporta. Support ka namin. Siyempre, mahal ka ni Eds eh. Dahil siyempre, bilang pisa na Eds. Grabe. Siyempre, pisa ko sa Eds. O, diba? And, love ka ni Eds. Kaya,
support din kita. Salamat po, Kuya. Ayun, no? Kaya Suporta. po sa mga supporters ko na hindi pa po nagsasawa sa amin ni Hindi yan magsasawa. Hinihintayin pa Oo dyan. naman. Hanggang sa makapagtapos ka, mag-asawa na kayo. Yes! Iba-vlog pa rin natin. Grabe. Yun ang yun ang pinaka-exciting, no? Hanggang mag-asawa na sila ni Papa Eds at magkaanak na, binablog pa rin. Ay, nako. Ay, sana nga ay ganun para walang katapusan ng EDSI. It's either Kalinga Prab ang magbablog or kung bibigyan niya ng chance si Papa Eds na silang dalawa na lang ni Biancy magbablog sa sarili nila. Ang importante ay mapapanood pa rin natin sila, di ba guys? Kasi ngayon pa lang, kung iisipin natin na mag-end ang EDSI, parang nakakalungkot po, ano? Kasi ang dami na pong, ang dami na pong nagmamahal sa kanila, dami na sumusuporta na parang ang hirap nang isipin na hindi na sila mapapanood pagdating ng araw, di ba guys? Tapos na kami. Ayun, ganda na oh. Pwede na po kayo mag-ano? Ayan na po oh. Bububungan na lang po yan. At may ano na. May poste pala dyan. Nandun Ano yung yan? Okay poste. dyan? Ba't nandyan yung poste? Okay lang yan? Ha? Di mo yan nakakailang? Tapat ng poste siya. Mhm. Okay. So okay lang naman yun. Ang nasa isip ko kasi ang ilalagay nyo doon sa... Oo. Hindi, di pwedeng ganun. Yun ang sinabi ni Boss Makain. Pag doon sa... Actually, yung gusto ni Kalinga Prab guys na yung poste dapat nasa pinaka-corner. Maganda yun at maluwag. Kumbaga walang sagabal na poste kasi nakakasikip nga po yung ganyang design. Sayang yung space po, ano. Kanya nga lang, ang ano naman yan ay itinapat dun sa poste sa ilalim. So ibig sabihin, kapag ka nasa labas po kayo at nakita nyo yung kabuuan, ay nagkakaroon po yan ng ano ba yan? ng consistency. Yan, nabubulol na po guys, pasensya na. Nagiging consistent po yung design ng bahay. Kumbaga, tapat-tapat lang yung mga poste, magmula sa baba hanggang sa itaas. Makikita natin yan guys mamaya. Today. Gilid nung bakal, di kaya? Pangit po. Pangit. Mayroon pa po ito rito ng kwan. Ng design. Ito. May design pa siya? Okay. Nalalaman Pero ito, natin yan. tapat ng poste sa baba. Sa bagay, para magandang tingnan nga naman. Consistent. Kasi pag nilagay dyan, pangit ano? Pangit tingnan. Para magabos po yung pisto sa akin, ang ganda. Oo nga. Yun, ang ibig ko Ayan sabihin. po, ganda. Ayun, oh. So yun guys, consistent nga po yung design niya, no? So yun, grabe, hanggang dito na lang ulit. And nakakatuwa guys, nakakatuwa. And hindi ko alam kung ano rin yung totoong nararamdaman ko pagka binibigyan ko ng reaction ng EDSI guys. Isa lang ang alam ko, kumbaga nag-enjoy ako na magbigay ng reaction sa EDSI. Masaya yung pakiramdam ko. And actually, ngayon nga, dapat bukas ko paggagawa ng reaction to kasi may mga bisita sa bahay. Kaya lang, eto, may nabuti kong lumabas na lang ng bahay. Pumunta dito sa isang park. At nag-ikot-ikot para magawa ko itong gusto kong gawin. Dahil excited na nga rin po ako. So yun guys, no? And thank you ulit sa inyo lahat na mga patuloy na sumusuporta po sa maliit na channel po ni Batang Elio po, ano? And sana ay huwag kayong magsasawa din sa pagsuporta sa aking munting channel. So guys, God bless po sa lahat and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Mag-ingat po tayong lahat and pansamantala, magpapaalam po muna ako. Yun, bye.
so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no, I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.